Yan, my name is Benny. Okay, I'm from Las Piñas and isa po ako sa mga wellness coaches at supervisor ng Herbalife. Okay, so good morning po sa lahat, especially sa mga nakatune in sa ating Zoom ngayon at sa mga nakikinig sa atin, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao at pati na rin sa ibang bansa, of course. And also sa mga nakikinig sa ating sa ating FB Live. Yan, nanonood at nakikinig sa ating FB Live. Good morning to all of you. So yan, ako po si Benny before Herbalife. Yan po yung aking photo na nakikita nyo overweight, low energy, palaging gutom, madalas mag-self-pity, hindi nakakapagsuot ng maliliit ng size ng damit. And also, ang hindi ko nagustuhan noon, isa po akong housewife, no, taga-tutor, taga-hatid sa eskwelahan, at lahat ng tira ng mga anak ko ay kinakain ko, kaya ako ay tumaba ng ganyan. Kasi sa panghihinayang sa mga pagkain na naiiwan. So, ang effect sa akin, ako ay yun nga po, yung mga hindi magandang pakiramdam. At isa pa yung nawala yung aking self-esteem, yung aking confidence to talk to people, na magbihis, ganyan, because I was overweight, fat, at hindi maganda ang aking pakiramdam sa aking pangangatawan at kalusugan. So, ang ginawa ko lang po, na nakilala ako ng Herbalife, okay, through my sister-in-law na ipakilala sa akin ng Herbalife, pinalitan ko yung almusal ko at merienda ko correctly, consistently. Yan. Alam nyo, first 10 days, I lost 2 inches and 4 pounds. And ngayon, I have a total weight loss of 6 inches and 24 pounds. At alam nyo po ba na ito yung sinasabi ng maraming tao, hindi po ako na sa Herbalife po talaga, at yun ang aking na talaga na witness na ang mga matagal na sa Herbalife noon na kumakain, talagang pabata ng pabata habang nadadagdagan ng edad, ano? At pati energy kakaiba. So, at age 50 plus po, 54, wala akong maintenance medication. Imagine niyo, nag-invest ako sa kalusugan ko noon at ngayon ay hina-harvest ko naman na wala akong maintenance. So, mas nakaka-save. Tapos mas marami kinagagawa kasi I am full of energy at positive kasi nga wala kang masyadong iniinda na hindi magandang pakiramdam sa katawan. So sa aking mga anak po, nung mga bata pa sila, yan din po ang kanilang supplementation sa almusal nila at nang sila ay grade school pa noon. So nag-excel sila sa school kahit wala itong mga tutor. At ngayon nga po, graduate na ang ilan sa kanila kasi tatlo sila eh. So awa ng Diyos talaga hanggang ngayon, sila ay hindi sakitin, hindi basta-basta nahahawa sa eskwelahan, sa mga ubo at sipon kasi protected sila ng Herbalife Nutrition simula pagkabata pa. And I'm also grateful because of this community, Virtual Nutrition Club. I always look forward to be with this community na mag-tune in every 6:45 or 7 a.m. Or kung hindi man talagang sa FB Live, binabalikan ko po ang mga pangyayari araw-araw, especially yung ating mga special topic kasi marami tayong may share, no? Kasi iba-iba ang topic natin every day. So, ayan. At gusto ko pong malaman dito sa ating room, ready na po ba kayo sa ating special topic? Okay, napakaganda po nito because ito yung palagi nating dinidiscuss, especially sa mga Nutrition Club operator. Sino po ang mga Nutrition Club operator? Can you type in one sa ating chat box? Kasi gusto ko ding makita. At sa ating FB Live, who are the Nutrition Club operators? Can you type one? So, kasi itong ating topic, ito talaga yung ating dinidiscuss palagi at hindi man sa Nutrition Club, pero sa ating everyday na kinakausap, lagi din natin itong nare-mention. And it is about belly fat, no? And it is from the video yon, video on ni Susan Bowerman, na? At doon natin hinango itong topic na ito. So, yan. Let's proceed to this is your Coach Benny presenting to you about belly fat breakdown. Okay? So, our next slide, please. Yan. So, ano nga ba ang belly fat? Okay. Itong belly fat na to, ito yung fat, no, sa ating abdominal area. Ito yung tinatawag na visceral fat. And it is also a fat stored around your abdomen. No? Ito yung fat na sinasabi natin na hindi natin nakikita at hindi rin natin nakakapa. Okay? Ito yung bumabalot sa ating mga internal organs. So, may idea na kayo sa ating belly fat. No? Sa ating next slide, mas marami kayong information na makikita. Napakaganda ng slide natin. Thank you to Coach Cheng Galiarte. Napaka-colorful at talagang punong-puno ng information itong ating
ipapakitang topic ngayon. Okay? So, yung ating next slide po, please. Ayan. Kasi dalawang klase ang belly fat natin. Okay? Yung subcutaneous fat, ito yung fat that's stored just beneath your skin. Ito yung, ita-challenge ko kayo guys. Kung nakikita nyo ako sa screen, ito, yung kamay ko, letter C. Okay? It's like letter C. At ngayon, ilagay nyo sa inyong hips or sa inyong chan. Okay? Ilagay nyo, then i-pinch nyo. Okay, kurutin ninyo. Kapag may nakukurot kayo, yung letters niya, ibaba ninyo, ilagay nyo sa inyong waistline or puson. Kapag may nakapa kayo, yon ang tinatawag nating subcutaneous fat or bilbil. Okay? And then, ito yung fat na talagang nakakapa natin pero hindi natin at nakikita natin. At yung isa naman is yung tutukuyin natin na visceral fat. It is behind your abdominal muscles. At talaga hindi mo to makikita kasi ito yung fat na bumabalot sa ating tiyan like our liver, pancreas, colon, internal organs. Okay? So, may idea na ho kayo no sa subcutaneous fat and visceral fat. So papaano natin at ano mga dapat nating iiwasan at gagawin para naman ang visceral fat ay ating mabawasan or hindi mag-accumulate sa ating katawan. We will show you in our next slide. Okay, so ang visceral fat, ito yung visceral fat. Alam nyo, ang visceral fat naman ay actually nakakatulong din sa atin kasi ito ay pumoprotekta sa ating internal organs. But alam nyo ba, too much visceral fat releases chemicals, hormones, substances into your bloodstream that can have negative effects on your health. So, yan, hindi talaga maganda ang sobrang mataas ang visceral fat. At itong visceral fat na to, ito ay ating makikita kung kayo ay ask your coaches sa mga tanita scale natin, doon madidetermine kung ilan ang visceral fat. Normally po, sinasabi sa ating pag-aaral na it is from 1 to 4 yung normal na visceral fat. So visceral fat is more dangerous because it's linked to health risk like high blood pressure. Pwedeng pagsimulan ng high blood pressure, diabetes, and heart disease. Okay, so ngayon tatrabahuhin na natin na ipa-normal or ibaba ang ating visceral fat. So ano ang mga dapat natin gagawin? It will be shown in our next slide. Yan. At ang mga dangers nito, ito yung nakikita nyo ha, meron akong nilagay na warning sign. So guys, i-screenshot nyo to so at i-print nyo at ilagay nyo sa tapat ng ref nyo or ilagay nyo sa inyong notebook so everyday maaalala nyo siya. Number 1, huwag kang mag-excess ng calories everyday. Okay, sa ating Tanita scale also, makikita natin yung resting metabolic rate or the number of calories that we burn every day. Like for example, 1,200, marami, 1,000, 1,500, depende. So, kung ang maganda dito, ask your coach kung ano yung dapat gagawin para hindi ka mag-exceed ng visceral fat. Kasi excess calories nag-i-store dito ng fat in our belly area. And also, number 2, too much sugar and refined carbs. Di ba, ang hilig natin kumain ng mga donut, like candies, coffee na mataas din sa sugar. Ito, nag-spike like rice, kung mahilig kang, malakas ka kumain ng kanin. Nag-spike ang ating insulin at nagkukosto ng pagkaroon ng storage ng belly fat. And number 3, sino dito ang sobrang masipag or yung sanay na natutulog ng ilang oras na lang, like late na. Lack of sleep, alam nyo ba, ito increases cortisol. At nagkakaroon ka ngayon, nagde-develop ang stubborn fat around the waist. Kaya kung mapapansin mo, nag-nutrition everyday naman ako, nag-exercise naman ako, but ang tinutulog mo lang ay 3 hours in a day. So, sa gabi, so ayan, nagkakaroon tayo ng stubborn na fat sa ating waistline, no? So number 4, high stress. Lahat tayo posibleng may pinagdadaanan na stress at merong stress sa buhay, no? Pero maging aware tayo that it raises belly fat at yun din, storing hormones. Kaya lagi ko po sinishare na malaki ang connection ng kinakain natin sa everyday respond natin or response kung paano tayo mag-respond no, sa everyday life natin. If you eat healthy, you think healthy thoughts, you say healthy words, at meron tayong mga
action na positive because we feel very good from within because of our daily nutrition, no? Na merong positive vibes or positive effect. So, number 5, low activity. Okay, low activity. Sino dito yung sedentary lifestyle, yung pagagising, wala na, kakain na lang, and then tutulog mo din TV, yan, wala. So, unused energy, ito ay nagiging stored as fat. Okay, so ang aking recommendation, meron tayong mga, at least mag-walk ka, hindi mo na kailangan to go to the gym. You can walk around the block and then at least 30 minutes, no, to 1 hour. So number 6, alcohol. Sinong mahilig sa alcohol? Alam naman natin that alcohol is empty calories. Ito ay nagpapabagal ng burning natin. At eto, bakit ba may belly bulge ka? Because maybe you are drinking alcohol na mas madalas. Okay? And sino ang mahilig sa high sodium and ito, high sodium. Ito ay especially nag-iko-costo ng poor digestion. And nararamdaman mo, katulad ng isang member ko kahapon, siya daw ay laging bloated, no? Umiinom na nga siya ng gamot kasi bloated siya at siya ay ano ba 'yon tawag doon? Iba yung kanyang nararamdaman, parang hindi niya na makayanan talaga. Bloating and bigger waistline, overweight din. So, yan ang mga iwasan, yung high in sodium, no? Dahil nagkakos siya ng poor digestion. So, sa ating next slide, please. Ang dami nating mga natutunan or naibigay na tips. So, we have a good news for you guys. Ito na. Kailangan natin ito, balanced nutrition every day. Okay, alam naman natin through our coaches in the room at tayo na nakikinig na dyan, maybe alam na rin natin ano ba ang kahalagahan nitong balanced nutrition, regular movement, no? Intentional yung paggalaw araw-araw. Decision po iyan na dapat nating i-apply at decisionan talaga na gawin. Hydration, importante yan, at magpahinga. So that, ma-reduce natin yung ating belly fat. Okay, so yan, maliwanag naman po ang ating paalala. No? So, what's next? Ito, ang ating mga tips no, sa eating and lifestyle natin. Number 1, sa ating meal, there must be protein at every meal because yung protein natin, sumusuporta to sa pag-reduce ng cravings and also pag-improve ng ating muscle mass. No? Kapag protein-based kasi, mas busog ka ng mas mahabang oras at mas may energy ka. So, kailangan din yung half ng plate mo at least ay gulay o gulay po yan para puno ito ng fiber. No? At ito'y tumutulong na ikaw ay mas busog sa maghapon at syempre, nakaka-help din to mag-burn ng belly fat. Okay? So, isa pa sa tip natin is yung mga healthy fats, kailangan lang talaga in moderation ng intake natin tulad ng avocado, nuts, and yon olive oil. So, yan, take a screenshot. At yan po yung napaka-helpful sa ating lahat. Sa next slide po natin, we have, yan, ang iiwasan natin, ito, limit natin ang sugar and refined carbohydrates. Avoid natin ang sodas, white bread, and pastries. Like ako, talagang inaamin ko, mahilig din ako sa tinapay. Hindi naman ako nagsasoda, pero pastries, yes. So, ilimit natin as early as now para mas ma-improve natin ang ating level ng health. Number 2, hydrate 2 to 3 liters of water daily. Because ito tumutulong para mag-flush ng mga toxins natin and also reduces belly bloating. If you are experiencing belly bloating, you need to increase your water intake, right? So, number 3, eat small, frequent meals every 3 hours at least because it stabilizes blood sugar and prevents fat storage. Okay, so yun ang ating tip. Tatandaan po natin. So, ito pa yung mahalaga na dapat nating i-apply starting tonight. Sleep 7 to 8 hours nightly, okay? Because poor sleep increases belly fat hormones. Okay? So, ang ating panglima na paalala o tip natin is exercise 30 minutes daily. Yan, at least ito yung gawin mo, cardio plus strength training. Ito yung best for belly fat na ma-reduce natin. Okay? Because our goal starting today is to reduce our belly fat. Okay? So ano ba ang mga nutrition or mga pwede nating i-supplement para naman kung sakaling ito busy ka at talagang gusto mo talaga ng best health ever to live your best life, sabi nga,
ito naman ang aking mga tips sa inyo. Sa ating next slide, I'll show you. Ayan, nakikita nyo na, no? We have our F1 nutritional shake mix. Alam nyo ba that it has only 90 calories? Okay? Mayroon siyang 9 grams ng protein at meron siyang 19 vitamin and minerals. Meron siyang antioxidant at vitamin A, C, and E. Start your day with this F1 nutritional shake mix because it replaces a high-calorie breakfast with balance, protein, carbohydrates, and puno ng nutrients. And it comes with 5 flavors para hindi ka magsasawa. Mayroon siyang vanilla flavor, chocolate flavor, wild berry, cookies and cream, and dulce de leche. Okay? At isa pa, dagdagan mo na rin yung shake mo ng personalized protein powder. Yan. Because it will power you up, no? Mas busog ka. Mayroon siyang additional 5 grams of protein, okay? At yun pa, meron siyang 20 calories, 20 kcal per serving. At ito, tumutulong to sa iyong muscle development. Mas busog ka, additional, mas busog ka talaga ng mas mahabang oras. Yan. So next po, we have our Herbalife Tea Concentrate Instant Powder Mix. Itong tea na ito, it boosts metabolism, sumusuport ito sa fat burning mo, at nag-i-improve ng energy level mo. Because it is called thermogenic tea. Equivalent ito kapag nag-take ka ng half teaspoon, 80 calories na ang nababurn mo agad para ka nag-exercise ng 30 minutes. At alam mo ba that it comes with 2 flavors in the Philippines? Meron tayong apple chamomile flavor and original. Okay? Zero sugar yan. And it has 5 calories only per serving. Okay? So, next, we have our herbal aloe concentrate. Alam nyo ba, ito talaga nakaka-refresh ng feeling. Tapos, hindi lang yun. It has 0 to 2 calories per serving. Napakaganda sa digestive system natin. At talagang ito yung tumutulong sa nutrient absorption. So, di ba kumakain tayo ng healthy na ngayon. So, ito talaga yung unang-unang iniinom natin sa lahat ng product natin because piniprepare nito yung ating system to absorb nutrients. Okay? So, next, we have yung snack bites naman natin. Here in the Philippines, we do not have yet the protein bar, but pwede mong i-alternate or replace yung mga boiled egg or yung mga ganon, boiled egg, mga nuts, ganyan. Instead or fruits, pwede yon. At iwasan natin yung mga processed snacks, no? Para na din ma-reduce natin yung ating belly fat. At mas healthy talaga tayo. Okay? So, marami ba kayong natutunan sa aking mga na-share sa inyo ngayong umaga? Thumbs up naman tayo dyan or type 1. Ito pa ang aking pahabol sa inyo. Of course, dinagdag ko talaga to. Idagdag nyo sa inyong program. Thank you for typing in 1, Coach Shirley Amarento. Thank you so much. Herbalife Line, idagdag natin sa ating program. It boosts your omega-3. No? Because ang Herbalife Line po, tumutulong to sa heart health natin at reduces inflammation. At tumutulong din to na burn ang fat natin more efficiently together with our shake. Okay, so do not forget to na i-add ito sa ating program. Okay, guys? So, ayan, with thank you, gratitude to Virtual Nutrition Club for having me today and for this opportunity to share my favorite topic. God bless us all. Good morning, everyone.